Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Hindi po mag-apply ang subjudice dito. Kaya mag-ingay po tayo, dapat tayo i-discuss natin palagi so that the senators would know where do we stand on these issues, and so that they will know that the people are watching them, and that the people would make them accountable in case they would rush in their judgment against the Vice President of the Republic of the Philippines. Araw-arawin natin yung diskusyon para alam ng tao po, alam nila kung ano ang proseso talaga, kung may basihan ba ito na i-continue, no? So that they will write the senators. They will make their voices known to the senators. Kabilang din po sa inyo pong kini-question po, attorney, kung nararapat ba na ipagpatuloy or kumbaga, kasi debate rin po kung pwede na bang umpisahan itong impeachment or sa June 1 na ba sa pagbabalik po nila or sa bagong set. Kabilang din ba ito sa maaring magkaroon ng paglilinaw sa desisyon ng Korte Suprema? Yes, probably, but I think in fairness to the Senate President, no, yung declaration niya na dapat if ever hindi kami makakuha ng PRO injunction, doon na sa next Senate ang magta-trial. Kasi nga tama siya, wala namang special session for an impeachment trial. Yeah, special sessions are only called for emergency legislative measures po, hindi po as an impeachment court, because the Senate, essentially its principal job is to pass laws, not to conduct trials. So kung magpatawag ito ng special session, ang purpose po niyan ay pagpapanday po ng batas, hindi po pagtatrial. Kasi yung pagtatrial, exception lang yun sa kanyang trabaho. No, in very rare instances, such as situation yung mag-file ng impeachment complaint, hindi po yan sakop doon sa posibleng magsagawa ng special session. So in that regard, sa aking pananaw, tama po si Senate President Chis Escudero po. Opo, attorney, kung hindi po mabigyan ng paglilinaw at kung mapababayaan lang po itong ganitong impeachment proceedings, na kahit halimbawa pagpalagay natin may mga paglabag talaga kasi decision pa yan ng Korte Suprema, kung hindi po ito maagapan, sir, at mabigyan ng kalinawan, anong nakikita nyo pong masamang epekto, President, nito sa hinaharap? Well, kung hindi ito mapigilan, no, it will lead to further division of our country, no? Imagine, we will all be stuck in a legal zarzuela, in a political exercise, no, such as a trial in the Senate, instead of concentrating in making our country move forward, no. It will cause the division of the people. Lahat na lang tayo, araw-araw na lang didiskusyon kung guilty ba si Vice President Sara Duterte, na dapat nga sanang pag-usapan yung national budget na minagic po, o minagic, may mga blanco, yun sana ang dapat pag-usapan. Dito tayo sa mga akusasyon na wala namang basihanan. No, it is not a good sign for our country. It will only lead to further division, and it will probably lead to misunderstandings between our neighbors, no? So it does not bode well for the future of our country. Alright, sir, huli na lang bilang pong dekano ng isang magaling na law institution, ano kaya magiging role ng akademya at ng legal institutions sa paksang ito
Lalo pat Well- pasunod-sunod kasi sir ang topic ng impeachment eh. Alam mo, hindi naman ito naaabot ng na topic ng ordinaryong mga kababayan pag hindi naman nababalita. Ito public nationwide noise na talaga itong issue na ito na tuloy yung ating mga kababayan na pipilitan pag-aralan yung proseso sa impeachment. Yes, yes. Sa amin naman in the academy, we will continue to discuss this to us to educate our people. Meron nga nagsasabi, hindi ba ito sub judice? Ang akin pong pananaw, hindi po sub judice ito kasi this is not strictly a judicial trial po. No, our senators should know where do we stand and what are our views on the matter, no? Kaya nga, ang sabi nga ni Justice Leonen and U.S. jurisprudence would provide that an impeachment proceeding is a sui generis. It is a legal as well as a political process, no? It is not purely judicial and legal process, no? So therefore, the rules on sub judice, sa pananaw ko po, humble opinion ko po, pwede po ako magkamali, pero may U.S. jurisprudence po nito, hindi po mag-apply ang sub judice dito. Kaya mag-ingay po tayo, dapat tayo i-discuss natin palagi so that the senators would know where do we stand on these issues and so that they will know that the people are watching them and that the people would make them accountable in case they would rush in their judgment against the Vice President of the Republic of the Philippines. Attorney, pahabol ko lang po, sapat na po at malinaw na po batay sa konstitusyon at doon sa mga naging desisyon po ng Korte Suprema. Marami na rin po tayong experience sa impeachment trial po para mabigyan ng linaw ang lahat kung ano talaga ang tamang proseso sa impeachment po. Opo, opo. So we should do that. SMNI should lead the discussion and we should continue to dapat araw-arawin natin yung diskusyon para alam ng tao po, alam nila kung ano ang proseso talaga, kung may basihan ba ito na i-continue, no? So that they will write the senators. They will make their voices known to the senators and to their congressmen also, so that their voices can properly be heard. No, there is a saying, "Vox populi, vox Dei." No, the voice of the people is the voice of God. The people now is the fabric, is the real source of sovereignty. It is the power of the people is the source of all authority. So, inaanyayahan natin yung ating madla na makisali po sa diskusyon at ipaalam natin kung ano yung ating minimithi sa ating mga officials para alam nila na galit na po ang taong bayan na dapat trabahuin nila ang dapat na trabaho nila, hindi po dito sa nag-aaksaya lamang tayo sa panahon at sa oras natin at lilihis na ang tamang daan na dapat tahakin ng ating bayan. Attorney, daghang salamat sa imong oras ug higayon sa uulitin po ang ping sa kanunay. Thank you, sir. Thank you. Si Attorney Israelito Torion, isa sa mga petitioner laban po sa impeachment case ni Vice President Inday Sara Duterte.